itong mga kongresistang balingbing na ito, mga putang ina ninyo, pag kayo nakita namin sa Malacanang, talagang sasampigayin namin kayo at susuntukin. Sino magpapaalala sa amin? Lahat ng inyong constituent na alam kung bumoto kayo kay Sara Duterte o hindi. Alam nyo ba yung nangyayari sa Davao del Sur ngayon? Dahil bumoto yung congressman ng Davao del Sur against Sara Duterte, sinisira ng mga taga Davao del Sur ngayon ang mga tarpaulin ng congressman nila. Kahit na walang kalaban yan, kahit na kamag-anak yan mismo ng gobernador, vice governor, mga mayor at iba pang board member doon, walang pakialam yung mga taga Davao del Sur. Inilalabas nila ang galit nila sa kanilang kinatawan. Bakit? Kaya nga tinatawag na representative, kaya nga tinatawag na kinatawan. Kung anong gusto ng mga taong bayan sa kanilang lugar, yun ang iboboto mo sa Kongreso. Pag may magtatayo ng kasino sa inyong lugar at ayaw ninyo, ang inyong kinatawan, ang inyong representative ang magboboto ng no. Paalala ng Duterte Youth Party List, papanagutin natin lahat ng bumoto para i-impeach si Sara Duterte. Lahat tayong mga Duterte supporters, 32 million at lampas pa. Lahat ng mga kongresista natin na bumoto para i-impeach si Sara Duterte, unang-una, ang boto natin ay tatanggalin natin sa ating mga kongresistang yan. Kahit sila lang ang tumatakbo sa ating distrito at sa ating probinsya, hindi natin iboboto yung mga yan. Ipapakita natin yung sampal ng taong bayan. Tatandaan natin yung mga yan at mananagot sila sa atin ngayong eleksyon na ito. Meron tayong 95 days para panagutin ang mga ito. Muli, sinasabi natin mula sa Duterte Youth Party List, lahat ng kongresista na bumoto para i-impeach si Sara Duterte nang hindi man lang dumaan sa committee sa Kongreso para mapakinggan ang mga ebidensya, pumirma na lamang, lahat yan ay tatanggalan natin ang boto ng mga Duterte supporters. Ay, ito po si Chairman Ronald Cardema ng number 5 Duterte Youth Party List. At ang panawagan ng inyong Duterte Youth Party List, ang nangungunang party list ngayong eleksyon na ito, ay tandaan ninyo, lahat ng 215 na mga nagtraidor sa pagtitiwala ng mga Pilipino, alam nila na ibinoto ninyo si Vice President Sara Duterte, alam nila na ibinigay ninyo at ng 32 milyong Pilipino ang pinakamalaking boto at pinakamalaking tiwala ng sambayan ng Pilipino sa buong kasaysayan ng Pilipinas, at ibinigay nyo ito kay Vice President Sara Duterte. Ganon ang pagtitiwala nating lahat sa pamilya Duterte dahil sila lamang ang nagpoprotekta sa atin laban sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, tayo ay nakakalabas sa gabi kasama ang ating mga anak at kapamilya nang hindi man lang inaatake ng mga kriminal dahil ang mga kriminal ang takot. Ngayong panahon na ito, baliktad na uli. Ang isang 1-year-old ay ginagahasa, ang isang 6 years old ay pinupugutan ng ulo, ang isang 80 years old ay ginagahasa rin, at maraming kinikidnap na mga kabataan. Ganyan ang nangyayari sa ating lansangan at sa ating gobyerno. Nagkakanakawan ng bilyon-bilyong piso, nililipat ang mga pondo. So ang panawagan ng Duterte Youth Party List sa ating mga kababayan at sa ating mga kapwa Duterte supporters sa ginawang pagtatraidor sa atin ng 215 na kongresista, ay tandaan natin ang mga pangalan at pagbumuka at kung anong tinatakbuhan ng 215 na kongresista na ito ngayong eleksyon na ito. Alam nyo ba yung nangyayari sa Davao del Sur ngayon? Dahil bumoto yung congressman ng Davao del Sur against Sara Duterte, sinisira ng mga taga Davao del Sur ngayon ang mga tarpaulin ng congressman nila. Kahit na walang kalaban yan, kahit na kamag-anak yan mismo ng gobernador, vice governor, mga mayor at iba pang board member doon, walang pakialam yung mga taga Davao del Sur. Inilalabas nila ang galit nila sa kanilang kinatawan. Bakit? Kaya nga tinatawag na representative, kaya nga tinatawag na kinatawan. Kung anong gusto ng mga taong bayan sa kanilang lugar, yun ang iboboto mo sa Kongreso. Pag may magtatayo ng kasino sa inyong lugar at ayaw ninyo, ang inyong kinatawan, ang inyong representative ang magboboto ng no. Kapag merong ipapatayo na makakasira sa kalikasan at ayaw ninyo, ang inyong kinatawan o representative ang boboto ng no. Bakit ang ating mga kinatawan sa mga distrito at mga marami pang party list
ay bumoto na i-impeach si Sara Duterte na wala pang ang hearing. Hindi pa nga napapakinggan ang side ni Sara Duterte, hindi pa nga napapakinggan mismo yung mga nagrereklamo, hindi pa nga nakikita yung mga ebidensya. Etong 215 na kongresista natin ay bumoto agad, di ba? Anong sabi ng isang congressman sa Mindanao, Congressman Lord Suwan, kasi galit na galit yung mga taong bayan sa kanya, mga kababayan niya. Sabi, pagpasensyahan nyo na po, at pinangako naman po ni Speaker Romualdez na bibigyan tayo ng pang-ayuda para po sa boto na ito. Diba? Putang ina. Anong pakialam natin sa ayuda? Yung ayuda para yan dun sa mga panahon ng COVID na hindi nakakalabas sa mga tao at hindi nakakapagtrabaho ang mga tao. Wala tayong pakialam sa ayuda at kung magkano ang pondo at pera na binibigay sa ating mga kongresista. Ang pinapakialaman natin, yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan, si Rodrigo Duterte na sinasabon sa Kongreso, isa nga lang ang nagtanggol Duterte Youth Party List lang. Nung sinasabon buong araw si Rodrigo Duterte. Nasaan ang ating mga kongresista? Hindi na nga natin napanagot sila dahil hindi sila nagsalita kahit isa sa kanila. Ngayon, adjournment, huling araw, i-impeach nyo pa si Sara Duterte nang hindi nyo man lang narinig kung anong side ni Sara Duterte. Hindi nyo man lang pinapunta yung mga nagrereklamo at pinadala yung mga ebidensya. Basta pumirma kayo. Dahil nasa isip niyo, okay lang yan, marami tayo. Okay lang yan, merong pondo. Okay lang yan, hindi na maalala ng tao, eleksyon na. Paalala ng Duterte Youth Party List, papanagutin natin lahat ng bumoto para i-impeach si Sara Duterte. Lahat tayong mga Duterte supporters, 32 million at lampas pa. Lahat ng mga kongresista natin na bumoto para i-impeach si Sara Duterte, unang-una, ang boto natin ay tatanggalin natin sa ating mga kongresistang yan. Kahit sila lang ang tumatakbo sa ating distrito at sa ating probinsya, hindi natin iboboto yung mga yan. Ipapakita natin yung sampal ng taong bayan. Pangalawa, baka akala nila tayong mga Duterte supporters lang ang hindi boboto sa kanila. Tayo pa ang mag-iikot sa ating mga syudad, distrito at probinsya para manawagan na hindi sila iboto. Akala nila, sige, pabayaan mo na, hindi pansin yan. Ang dami nating mag-i-impeach kay Sara. Tatandaan natin yung mga yan at mananagot sila sa atin ngayong eleksyon na ito. Meron tayong 95 days para panagutin ang mga ito. Ikakampanya natin na mawala ang mga boto natin sa kanila. Ikakampanya natin na yung mga neutral lang na tao sa ating distrito at sa ating probinsya ay hindi rin bumoto sa kanila. Bakit? Kapag ang isang politiko, isang kongresista ay walang utang na loob, walang paninindigan, hindi man lang magpasalamat sa presidente na talagang nagsaayos ng kanilang mga probinsya at ng ating bansa, tinanggal ang mga drogista at kriminal na nambibiktima sa kanilang mga kababayan ng 6 na taon at binigyan sila ng maraming proyekto, pantulong sa kanila at pantulong sa atin, at ngayon nagbaliktara na, babalingbing na, kakasuhan pa, iboboto pa na matanggal si Sara Duterte. Hindi na tayo nagtitimpi ngayon. Sumobra sila sa kanilang pag-impeach kay Sara Duterte. Tayo sa Duterte Youth Party List, sa buong bansa, tayo ang nangungunang party list ngayon. Magkakaroon tayo ng 3 kongresista. Ang gagawin lang, isa mangangampanya kay Sara sa Luzon, isa sa Visayas, at isa sa Mindanao ngayong 3 taon na ito para maging presidente si Sara Duterte sa tulong ninyo. At itong mga kongresistang balingbing na ito, mga putang ina ninyo, pag kayo nakita namin sa Malacanang, talagang sasampigayin namin kayo at susuntukin. Sino magpapaalala sa amin? Lahat ng inyong constituent na alam kung bumoto kayo kay Sara Duterte o hindi. 215 kayo, hindi kakalimutan ng sambayan ng Pilipino ang inyong ginawa no isang araw. Muli, sinasabi natin mula sa Duterte Youth Party List, lahat ng kongresista na bumoto para i-impeach si Sara Duterte nang hindi man lang dumaan sa committee, sa Kongreso para mapakinggan ang mga ebidensya, pumirma na lamang, lahat yan ay tatanggalan natin ang boto ng mga Duterte supporters. Pangalawa, ikakampanya pa natin sa mga neutral lang sa ating bayan, yung mga walang pakialam sa politika sa bansa.
Ikakampanya pa natin na huwag sila iboto. Ipapatalo natin ang karamihan sa mga yan. Wala tayong pakialam kung sila lang ang kandidato sa ating probinsya at sa ating distrito. Ipapakita pa rin natin ang galit ng taong bayan.